Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tiwalaan dito. Pastor Apollo Kibuloy, Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Na hawak-hawak niya siya mga daw liig ang ninyo. may-ari sa Tapos ating kaluluwa. debate. Siya ang may-ari Tapos sa sabi mundo. mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer. Sa inyo pa. 2024. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Nakatakda Bakit ko kayo siya didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. imbestigahan Ako ang batay daan sa at ang resolusyon Pag ni di kayo Senador dumaan Risa sa akin, Ontiveros. hindi kayo Labot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And no, these are not crimes of the past. For Ngunit ang kaniyang kaibigan na si Senador Ruben Padilla, di sangayon sa investigasyon kay Pastor Apollo Kibuloy. Aniya, dapat daw ang imbestigahan yung nagreklamo at yung mga witnesses. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Ano? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun ba? Natin imbestigahan yung mga witness. At ayon naman kay Senador Nene Pimentel, gawin ang investigasyon in aid of legislation. Suportado ba o tama bang sabihin na yung minority bloc mismo yung nagpupush ng investigation kay Kibuloy? Hindi minority bloc, but si Senator Risa Ontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, meron kang affidavit, may ebidensya. Sufficient na to start an investigation. Ito ang tatalakayin natin sa ating live streaming ngayon mga kapatid. Mapa-stop kaya sa self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy? Kumusta? Muli ito yung lingkod, Brother Wendell Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung napadaan lang kayo sa ating channel o bago lang kayo, inanyayahan natin na magikayat sa ating mga kapatid at Katoliko magsubaybay. At kung bago ka lang, huwag kalimutan din na mag-like, huwag kalimutan din na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari kayo magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube at ang Super Thanks at membership din sa ating channel mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Kung maalala niyo, si Pastor Kibuloy, siya isa sa mga tulad ng ibang mga nagsusulpotang sekta na umaatake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ayon sa kanya, sunod ba ng simbahang Katolika ang kanyang salita? Hindi. Wala ang true church sa fake. Ito ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid at may paraffle po tayo ngayon. Benedictine Rosary at papadala natin ng exercise oil. Ang nabunot noong nakalipas na bunutan natin, napadala na po. Buksan natin ang ating live streaming sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, para sa mga sasali sa ating raffle, comment lang kayo, I am Catholic. No? Huwag nyo na lang ulit-ulitin. Dahil kahit isa lang, siguradong kasama na kayo sa raffle natin. I am Catholic. Huwag nang ulit-ulitin pa. Sa pagbunot natin, kung sakali ang mabunot, di mag-comment ng present, so palitan natin. Tulad sa nakalipas na bunutan, mga kapatid, palitan natin. Okay? So, huwag kayong aalis sa ating talakayan dahil pagkatapos nating tatalakayin ito, raffle tayo. Papadala namin ang Benedictine Rosary sa mabunot. Kaya sa pagkakataong ito, tatalakayin muna natin ang self-proclaimed. Sunod ba ng Simbang Katolika ang kanyang salita? Na si Pastor Apollo Kibuloy na appointed son of God daw. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didebate ko sa inyo? Paano nyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pero, kung siya ang may-ari ng sanlibutan kahit ngayon, paano kaya niya malusutan itong investigasyon? Labot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. He was just a child, Mr. President. They were all just children.
Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyong ito sa ating Kamara. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear, and hope that they find their voice and their power. At ayon kay Senador Pimentel na batay sa mga ebidensya na isinumite ni Senador Risa Hontiveros, iimbestigahan ang naturang issue in aid of legislation. Suportado ba o tama bang sabihin na yung minority bloc mismo yung nag-push ng investigation? Hindi minority bloc, but si Senator Risa Hontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, merong kang affidavit, may ebidensya. Sufficient na to start an investigation. So nakita niyo yung mga initial set of evidence? Hindi pa, but kinonfirm ko lang sa kanya. And she assured me na meron. Are you going to participate sa mga hearings? Yes, depends on the schedule. Pero supportive po kayo sa investigation, sir? Sa call to investigate? Yes, kasi yung yung sa Sapporo na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sir, you're from Mindanao. And then, ang daming sinasabi daw dalawang witness na sa mga batang Mindanao yung kung saan ginagawa. Have you heard of this also? Hindi pa. First time here na nag-recruit ng mga witness. Yes. Sir, should... Taliwas naman ang pahayag ni Senador Robin Padilla, yung kaibigan niya, dahil dapat imbestigahan yung nagreklamo, yung mga witnesses daw. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Ganun ba? Natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na. Bakit witness agad ang tirada ni Senador Padilla sa naturang issue? Dahil po ba'y kaibigan niya si Kibuloy? Si Kibuloy ay di maniniwala na relihiyon, kaya nga inaatake ng simbahang Katoliko dahil ang Katoliko daw ay relihiyon. Ito ang kanyang pahayag. Sunod ba ng simbahang Katolika ang kanyang salita? Hindi. Wala ang true church sa fake church. Ang true church ay nagpapalaganap ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia at si Kristo lang ang nagtatag noong taong 33 AD na siyang ipinagkatiwala kay Apostol San Pedro na unang Santo Papa. Samantalang ang fake church gaya ng KJC at iba pang sulpot ay nagpapalaganap ng paninira sa simbahang Katolika, pananakot sa mga mahihina ang pananampalataya at higit sa lahat, ang founder nila ay tao lang din na tumiwalag sa kawan ni Kristo Jesus para iligaw ang mga members nila. Huwag maniwala sa peke, baka ikaw ay mapeke. Siguro binabanggit mo dito yung sinabi niyang, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Tama yon. Pero ang pagkakaintindi mo sa church ay hindi tama. Kasi sa iyo, relihiyon. Ang church diyan ay katawan na susunod sa kanya. Sino ang unang katawan niya? Si Pedro at ang mga apostoles.
sila ang unang katawan. Kaya siya ang pinagsabihan noon. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon katawan, tao. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon katawan. Ang iglesia daw ay di relihiyon, kundi katawan. Hindi naman tayo tutol na the church is the mystical body of Christ. Ngunit, ang iglesyang ito, taglay niya ang tunay na reliyon. Noon pa man, may babala na daming lilitaw na mga bulaang mga ngaral. San Mateo Kapitulo 24, versikulo 11 hanggang 12. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta. At lilitaw ang marami dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Yon ang babala noon pa man. Nalilitaw at maraming pag-ibig na manlalamig pag-ibig, lalo na sa tunay na iglesia. At dagdag pa ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 24, ito sapagkat may lilitaw na bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw kung maaari kahit ang mga hinira. See? Kaya daming mga nadala sa mga nagsusulputang sikta. Ngayon, sa paglitaw nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid, sino at saan galing yung madala at matangay nila? Kung balikan natin ang unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19, malinaw ang babala sa mga antikristo. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang antikristo. Kahit ngayon ay marami ng antikristo. Kaya malalaman natin, ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Kaya yung mga siktang nadala, lalo na sa grupong mga born again, na merong mga mula pa ni Martin Luther, meron na silang 5 alons, yung 5 solas. Solas in Latin, in English, alons. 5 alons kasi, alon. Ano ba yun? Doktrina nila na nahawa mula pa kay Martin Luther o na yung tinatawag sola scriptura. Ngunit the word sola scriptura does not found in the Bible itself. Sola scriptura meaning Bible alone. Sola fide meaning faith alone. Sola gratia, grace alone. Sola Christi, Christ alone. Sola Deo gratia, glory to God alone. Yun po ang tinatawag na 5 alons nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. Pero para sa kanila na hindi maniniwala tungkol sa relihiyon, kung tingnan natin ang Biblia, sa Biblia ba, punta muna tayo sa definition, ano yung relihiyon. Tingnan muna natin ang Webster's Dictionary. Ito po ang ibig sabihin ng religion sa Merriam-Webster Dictionary, mga kapatid. Religion, the belief in a God or a group of gods, an organized
system of belief ceremonies and roles used to worship a god or group of gods, an interest, a belief, or an activity that is very important to a person or group. Yon ang definition pala ng relihiyon. Ngayon, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi sila relihiyon. Ngunit ang simbahang Katoliko, nangaangkin daw na tunay na iglesia dahil San Mateo 16:18, and so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Ang problema lang, dahil ang simbahang Katoliko daw umano ay religion. Bakit saan mabasa sa Biblia na ang tunay na iglesia ay di religion? Walang religion. May mabasa ba sa Biblia? Wala. Balikan natin ang definition, mga kapatid. Dahil allergic sila, parang anti-religion, lalo na si Pastor Kibuloy. Ano po yung religion? Ang sikta ba ni Pastor Kibuloy, mga kapatid, meron po bang interest? May paniniwala po ba? O may gawain ba? May mga aktibidad ba? May mga halaga ba silang aktibidad sa kanilang grupo? Kung meron, hindi. Klarong-klaro, nabatay sa definition sa Webster's Dictionary, religion sila. Ngunit, pinaluktot nila ang kahulugan sa religion, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Kung sabi niya, sila si San Pedro, yung mga apostol, sila ay katawan. Tama, katawan. Di pwede na tanggapin mo yung ulo lang na si Kristo, Colosas 1:18, kundi ang katawan ng iglesia. Dahil kung tatanggapin mo lang yung doktrina talagang sola Christi, Christ alone, wala ng katawan, para ng ulo, walang katawan, manananggal na ang resulta. Pero kung tingnan natin ang katawan ng ating Panginoon Kristo, dala-dala nila ang tunay na relihiyon. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believed in throughout the world, taken up in glory. See? Baka di nakita ito ni Pastor Kibuloy at sa ibang mga born again, mga kapatid. Di lang yan. Kung gagamitin natin ang salin na Holy Bible, Bible in Basic English, ang mabasa natin sa 1 Peter chapter 4 verse 18, itong mabasa natin. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? See? Kung mahirap daw maligtas, kung mahirap daw makamit ang kaligtasan sa mga taong walang relihiyon at mga makasalanan. Kaya, napakalinaw, mga kapatid, na ang tunay na iglesia, taglay niya ang relihiyon. Ang tamang relihiyon. At ang tamang relihiyon, mga kapatid, of course, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Kung tignan natin ang mabasa sa 1 Timothy chapter 6 verses 3 up to 4, if any man gives different teaching, not in the agreement with the true words of our Lord Jesus Christ, and with the teaching which in agreement with true religion.
He has ever high opinion of himself, being without knowledge, having only an unhealthy love of questionings, and wars of words, from which come envy, fighting, cruel words, evil thoughts. Ano daw? Napakalinaw ang nakasulat, di po ba letra por letra? Ang gusto nila, withdraw religion. Meron palang tunay na reliyon. Ngayon, anong masasabi ninyo sa mga sikta na walang reliyon? At ang tunay na reliyon, the Church of the Living God is the pillar and the base of what is true. Yun ang mabasa natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I am long in coming, this will make clear to you what behavior is right for men in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and base of what is true. Ano daw? Ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan, at ito'y nakabatay sa anumang katotohanan, at ang anumang katotohanan ay may tunay na religion, mga kapatid. Kaya napakalinaw. Ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verses 7 up to 9? Malinaw ang sabi ni San Pablo. Don't have anything to do with worthless, senseless stories. Work hard to be true religious. As saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. So, para sa mga nagsabi, hindi na makaligtas yung reliyon, hindi na kailangan. Pero ano sabi dito? Napakalinaw, mga kapatid. Exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Ngayon, saan yung nagsasabing hindi na kailangan ang religion? Tulad sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid, sa atake niya sa Santa Iglesia Katolika, na ano daw? Sunod ba ng simbang Katolika ang kanyang salita? Hindi. Pala ang true church sa fake church. Ang true church ay nagpapalaganap ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia, at si Kristo lang ang nagtatag noong taong 33 AD na siyang ipinagkatiwala kay Apostol San Pedro na unang Santo Papa. Samantalang ang fake church gaya ng KJC at iba pang sulpot ay nagpapalaganap ng paninira sa simbahang Katolika, pananakot sa mga mahihina ang pananampalataya, at higit sa lahat, ang founder nila ay tao lang din na tumiwalag sa kawan ni Kristo Jesus para iligaw ang mga members nila. Huwag maniwala sa peke, baka ikaw ay mapeke. Siguro binabanggit mo dito yung sinabi niyang, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tama yon. Pero ang pagkakaintindi mo sa church ay hindi tama, kasi sa iyo relihiyon. Ang church diyan ay katawan na susunod sa kanya. Sino ang unang katawan niya? Si Pedro at ang mga apostoles. Sila ang unang katawan, kaya siya ang pinagsabihan noon. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon katawan, tao. Tama. Iglesia daw, hindi religion. Malinaw naman yung mga talata na ginamit natin, mga kapatid. Kaya may babala kahit sa King James Version sa Jeremiah chapter 23 verse 1, mga kapatid, na woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Delikado pala yung mga pastor
na nagtuturo ng kamalian, mga kapatid. Na sabi, di na kailangan ng reliyon. Saan kaya yan mabasa na di na kailangan ng religion? Saan? Nasa binasa natin, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4, verses 7 up to 9. Don't have anything to do with worthless, senseless stories. Work hard to be truly religious. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. At kung balikan natin ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang iglesia ay katawan ng ating Panginoon Jesucristo, ang iglesia, taglay nila ang tunay na religion, mga kapatid. Daladala nila ang tunay na religion. At ito ang mabasa natin kung balikan natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15, without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believed throughout the world, taken up in glory. Ano daw? Without any doubt, the mystery of our religion. Merong religion ang mga apostoles. Kaya kayo, mga kapatid, saan kayo aanib? Sa siktang tatag, sulpot lang na hindi religion? At very allergic sa religion? O sa tunay na iglesia? Na ang iglesyang ito taglay at dala niya ang tunay na religion.